Handa na po tayong makinig na salita ng Diyos. At buksan natin ang ating mga banal na Biblia sa Juan 14:19 to 24. John chapter 14 verses 19 to 24. Sabi po sa salita ng Diyos, "Kakaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo namay nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Tinanong siya ni Judas, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakita ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig din niyo ay hindi sa akin, kung hindi sa aking Ama na nagsugo sa akin." Praise the Lord. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pamagatan nating nakikita mo ba siya? Sabi mo sa iyong katabi, nakikita mo ba siya? Sino? May nakikita ka na hindi ko nakikita? Nakakatakot yata yun, sabi ng iba. No? Pero dito sa ating verse, nakikita mo ba ang Panginoon? Nakikita mo ba ang gawain ng Diyos? Nakikita mo ba ang kapangyarihan? Nakikita mo ba ang favor ng Panginoon? Nakikita mo ba ang mensahe ng Diyos para sa iyong buhay? Alam niyo po, dito sa chapter na ito, sa John chapter 14, ay makikita natin kung saan maraming sinabi ang Panginoon na nagpapakita ng Kanyang tunay na katayuan bilang Diyos. Dito nakita natin, marami siyang mga tinatawag nating theological statement na sinabi na napakahalaga sa ating pananampalataya ngayon bilang Kristiyano. Napakahalaga na alam natin ang teolohika na ating tinitindigan bilang mga born again, bilang mga Kristiyano. Dahil ito ang magdidikta ng ating kaligtasan. Ito ang magdidikta kung saan natin gustong mag-spend ng ating eternity. Kaya kung babalikan natin itong John chapter verse 14, makikita natin yung mga patotoo ng Panginoon. Pagpapakilala ng Panginoon. In fact, sabi niya dito, kung hayaan niyo, kung balikan natin ang John chapter 14 verse 2, sabi ng Diyos, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung nasaan ako naroon." Amen? Sabi ng Panginoon, sa bahay ng Kanyang Ama, diba, ay napakaraming silid. At sabi niya, ipaghahanda ko kayo. At pagkatapos ko kayong maipaghanda ng inyong matitirhan doon sa bahay ng aking Ama, ako'y muling babalik at kukunin ko kayo. Yan ang isang statement na pinanghahawakan natin bilang mananampalataya sa Panginoon na si Jesus ay muling
babalik upang kunin ang lahat ng mga handa at nananabik na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, naghihintay ka ba sa Diyos? Inaasa mo ba ang kanyang muling pagbabalik? O ikaw ay nasisiyahan na sa buhay mo rito? Sa mundo? Na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng kagipitan, punong-puno ng digmaan, kaguluhan, tagutom. Katulad ngayon, may gera na naman sa Middle East. Nanood ba kayo ng news? Sabog dito, sabog doon. At may mga kapatiran tayo sa mga lugar na yon na nangangailangan ng ating panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Salamat na lang sa Panginoon na siya ay nangako. Sabi niya, ako'y muling babalik. Maraming mga tao hindi na naniniwala na babalik ang Panginoon. Marami ng mga nagtuturo na hindi na ito mangyayari pa dahil nangyari na umano. Di umano. Kaya maraming tao ang hindi na alam ang katotohanan. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, babalik ako, kukunin ko kayo at isasama ko kung nasaan ako naroon. Kaya nga alam natin na yung mga mahal natin sa buhay na tapat na naglingkod sa Panginoon, bagamat kinuha na ng Diyos ang kanilang buhay, alam natin na marahil natapos na ang kanilang tahanan sa langit. Parang, di ba? Parang kino-construct, parang real estate agent. Kapag natapos na ang bahay, maaari ka nang tumira, maaari ka nang lumipat. So kaya siguro buhay pa tayo ngayon, mga kapatid, hindi pa tapos ang ating bahay. Hello? Kulang pa yung effort. Kulang pa yung prayer. At yung iba sa atin siguro sinasadya talagang bagalan para wag mo na kunin ni Lord. Pero ang realidad, mga kapatid, sabi niya, babalik ako pag naihanda ko na ang inyong matitirhan. Isang beses nga, may araw na pagod ako. Kaya, nakatulog ako ng hapon, parang napuyat ako. Tapos, pagising ko mga hapon-hapon na, or natulog ako ng mga tanghali yata, or di ko maalala kung nakapag-lunch ako. So, ang alam ko lang, at that time, ang tao lang sa bahay ako, si Pastora Nining, si Pastora Maricar, dito sa parsonage. Tapos sa alimpungatan ako, sabi ko, pagising ko, walang tao Ha? Sabi ko, patay. Na-rapture na yata yung kasama ko At parang, kaya tanong ko, gagano ko, walang sumasagot. Sabi ko, Pastora Maricar, tinawag ko siya, nasan ba? Walang sumasagot. Tapos bumaba ako dito sa church. Sabi ko, wala talaga. Tinatawagan ko yung phone niya, nagiring lang, walang sumasagot, hindi yun pangkaraniwan. Di ba, mga kapatid? Naalala ko tuloy ng bata ako, pagka wala yung magulang mo, pag gumising ka, akala mo naiwan ka na uli sa rapture. So parang pagising ko, nalimpungatan kasi ako, parang wala ako sa ko. Sabi ko, walang sumasagot, nagiring lang yung phone, walang tao Tapos sabi ko, Lord, nagalit ba ako kahapon? O may tao ba akong Yun yung agad inisip ko parang naiwan ako Ano ba nangyari? Baba ako dito. Pagdating ko, nakita ko yung telepono ni Pastora Maricar, nag-ring. Anong may ilaw? Talagang iba na to Nasaan na sila? Parang medyo na ako, medyo nag-alala na ako. Parang, kasi pang bihira yun Usually dapat alam ko yung saan sila pupunta, saan sila. Pagkakita ko, medyo wala talagang tao. Wala si Mami, wala si Pastora Nining. Sabi ko, sa mga movie pa naman, sa mga Thief in the Night, naiiwan yung mga pastor. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bakit naiiwan sa mga ganyang sitwasyon? So nagiring yung phone, walang tao. So, naghahanap ako, oy, tao ba dito? Saan kayo? Yung pala,
Pastor Maricar nandun sa CR, naglilinis. CR dito sa church. So siguro bukas yung tubig, di niya ako naririnig. At lumabas siya, oh bakit? Sabi ko sa sarili ko, ay salamat. Hindi pala ako naiwan. Si Pastor Nining pala nasa rooftop kasi nagtatanim-tanim. Nag-garden-garden. Di ba? So parang ganun, minsan pag naalimpungatan ka, walang mga tao, anak ko, baka naiwan na ako. Pamaya bukas yung TV, wala yung asawa mo, wala yung mga anak mo dahil may ginawa, naiwan ka lang. Minsan kakabahan ka, lalo na kung siguro nagalit ka nung araw na yon. O may taong kinainisan ka. O may mga bagay na nagiging sanhi na kung saan ikaw ay hindi panatag sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Pero ang alam natin mga kapatid na si Lord ay muling babalik. The rapture is real. Kahit anong oras, kahit anong minuto, anong pagkakataon, maaring mangyari ito, kaya kailangan maging handa tayo. Dahil ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na ako'y muling babalik at kukunin ko kayo. Kaya nga, sa ating buhay mga kapatid, mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos. Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Na kailangan ng tao si Jesus. Sabi niya sa John 14 verse 6, ako ang daan, sabi ni Jesus, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, meaning sa langit, kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus, He is the only way to get access to the Father. Lahat ng tao, kung gustong pumunta sa kaharian ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, kung gustong makapunta ng langit, walang choice kung hindi kailangang dumaan sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus. Kailangang manampalataya, iisa lamang ang daan. There is only one road, one way. There is only one person that lead us to salvation. That is through the Lord Jesus Christ. Siya lamang. Kaya kasinungalingan yung sinasabi ng relihiyon na magpaanib ka lang sa sekta nila, ligtas na. Kahit barubal ka pa rin ng buhay, ang ugali mo, magaspang, mayabang ka pa rin, o maaari mong gawin kung anong gusto mo. Basta maliligtas ka, basta member ka nila. Kung hindi, sabi ni Jesus, ako lamang ang daan. Kailangan nakikita mo ang daan. Sino ang daan? Si Jesus ang tanging daan. E di porket member ka ng BACMI, sigurado, ligtas ka na. Kailangan yung relasyon mo kay Jesus ang mahalaga. Sabi mo sa iyong katabi, may relasyon ka ba kay Jesus? Of course, mahalaga ang fellowship, mahalaga ang church, mahalaga ang BACMI para lumago sa faith mo sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na member ka na ng isang organization, ng church, ay kampante ka na. Kung hindi, naroon ka sa church para lumago ang iyong pananampalataya, ang iyong relasyon kay Jesus. Amen po ba mga kapatid? Naintindihan natin? Hindi ka nagpupunta sa church para maligtas. Hindi ka uma-attend sa Sunday service para maligtas. Hindi. Uma-attend ka sa mga bagay na yan para lumago, para tumatag ang iyong relasyon sa Panginoon. Pero kung uma-attend ka lang bilang attendance para hindi ka hanapin, o gampanan ang iyong tungkulin, ngunit ikaw ay walang tunay na relasyon sa Panginoon,
hindi mo pa rin masasabi. Hindi ka pa rin magpapakakampante sa iyong buhay dito sa lupa. Kailangan alam natin, kailangan nakikita natin ng tunay ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga ito yung sabi ni Felipe, sabi niya sa John 14 verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita nga ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Kasi alam niyo yung mga Hudyo, kilala nila ang Diyos bilang tawag, di ba, na Jehovah, tawag bilang Yahweh, yun ang tawag talaga sa Hebrew. Pero dito sabi ng Panginoon, ng pangalan ng Diyos ay Ama, Father. Kaya sabi nila, Panginoon, ipakita nyo nga sa amin kung sino siya, ano siya, nasaan siya. At anong sagot ni Jesus sa verse 9, sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Kita mo? Ang tinatanong ni Philip, yung Diyos, yung Ama. Pero sabi ni Jesus, ang tagal na tating magkasama, hindi mo pa rin nakikita kung sino ako. Hindi mo pa rin ako nakikilala. Dito makikita natin na inaako ng Diyos kung sino ang Ama, yun din si Jesus. Sabi niya, kung gusto mong makita ang Diyos, ang Ama, tingnan mo ako. At makikita mo ang Diyos, makikita mo ang Ama. Because Jesus is the image of God. Hello? Hindi maaaring makita ng Diyos ang tao ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus na naging katawan, naging laman, naging tao, nakita ng mga apostol ang Diyos sa katauhan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming mga nagtuturo ng Biblia, maraming mga sekta ang nagsasabing si Jesus ay tao lang. Ang totoo, hindi nila nakikita ang Diyos. Hindi nila totoong kilala ang Diyos. Sabi ni Lord, kay tagal mo na akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Nakita niyo yung sagot ng Panginoon. Yung tinatanong ang Ama. Pero yung sagot ni Jesus direct sa kanya sarili. Isipin mo, walang point eh. Ang Father ang tinatanong, pero si Jesus, ang sagot niya, yung kanya sarili. Ewan ko nagme-make sense sa inyo, ewan ko nagigets nyo. Sabi ni Jesus, ang nakikita sa akin o ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ng Ama, di ba? Question, sinagot din ng Panginoon ng tanong. Sabi ni Lord, dapat nakita mo na sa akin ang Ama. Bakit mo ako tinatanong kung sino ang Ama? Kasama mo na nga ako eh. Dahil kasama mo ako palagi, in other words, kasama mo ang Ama. Hello? Kaya, sabi ng Panginoon, gusto mong makita ang Diyos? Gusto mong makita ang Ama? Tingnan mo ako. Tingnan mo kung ano ang aking ginagawa. At makikita mo, totoo. Kaya ang title ng message natin, nakikita mo ba siya? Nakikilala mo ba siya? Nakikita mo ba siya? At nakita natin dito na ang Panginoon ay nagpapakilala kung sino talaga siya at ano ang kanyang tunay na katayuan. Na siya ay hindi lamang tao kung hindi Diyos na nagkatawang tao upang makapiling at makasama, upang mamatay at matubos sa kasalanan ang sangkatauhan. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi niya, gusto mong makilala ang Diyos, aralin mo ang buhay ko. Tingnan mo ang aking mga gawa. Tingnan mo ang aking mga ginagawa.
Jesus is referring to himself. Gusto mo makilala ang Ama? Tingnan mo ako, gayahin mo ako, sundin mo ako. Gawin mo ang aking mga sinasabi. Kaya yung hiwaga na ito, hindi nakikita ng mga taong bulag. Hindi nila maunawaan, pero salamat na lang sa mga born again na naunawaan natin at nakikita natin kung sino talaga si Jesus. Palakpakan naman natin si Jesus. Hallelujah! Sabi sa verse 13, at anumang hingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa ngalan ko ay aking gagawin. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, ngayon malapit nyo na akong hindi makita. Babalik na ako sa langit. Pero ako, kahit wala na, patuloy nyo akong makikita, sabi ng Panginoon. Ngunit, ang mga taong nasa mundo o nasa sanlibutan ay hindi ako makikita. Pero kayo na nananalig at nananampalataya sa akin, makikita niyo ako. So hindi ako makikita ng sanlibutan, sabi ng verse 19. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Pag tinignan natin sa dictionary, ang ibig sabihin ng makakita or to see, it means to discern. Hello? To discern, ano pang ibang meaning niya? To experience. Ibang meaning niya ay to acknowledge. Ano pa? To recognize. Kaya yung sanlibutan, tinutuya nila ang Panginoon. Hindi nila ito nakikilala. So yung iba pa, binababoy nila ang pangalan ng Diyos. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, hindi ako makikilala ng sanlibutan. Meaning, hindi nila madidiscern ang salita ng Diyos. Na kahit buksan nila ang Biblia, hindi nila maunawaan, lalo pa silang maliligaw. Hindi nila na-experience ang goodness ng Panginoon katulad ng na-experience ninyo. Amen ba? Ang hiwaga, ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos, na kahit sa kabila ng problema, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sa kabila ng pagsubok, nararamdaman natin, nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon upang tulungan tayo, upang magtagumpay at manalo sa mga hamon sa ating buhay. Nakikita ba ninyo yun, mga kapatid? Hello? Nakikita ba ninyo yun? Sabi niya, yun ang hindi makikita ng sanlibutan. Hindi nila ako ma-acknowledge, hindi nila ako makikilala, hindi nila ako ma-recognize. At marami sa atin may mga kaibigan, kakilala na ganito. Na nakikisama tayo sa mga taong hindi nakikilala ang Diyos. Na nakikipagrelasyon tayo sa mga tao na hindi nakikilala ang Diyos. Na sabi ng Panginoon na hindi maganda para sa atin. Kaya kung maghahanap ka ng mapapangasawa sa buhay, hanapin mo yung mga nakakakilala din sa Diyos. Yung mga nakakakita rin, nakakadiscern din sa Kanya. Hello? Hindi yung kung sino-sino lang na makita mo, na makasalamuha mo. Porket gwapo, hello, porket may dimple, porket may bangs, porket ganito ganyan, gwapo. Eh ang tanong, kilala niya ba ang Panginoon? Nakikita niya ba ang Panginoon sa buhay niya?
Nare-recognize niya ba si Lord? Na-acknowledge niya ba si Lord? Na-experience niya ba ang Diyos sa buhay niya? Kailangan yun, mahalaga yun. Dahil yung tao na pakikisamahan mo habang buhay, mahirap kung hindi niya nakikita ang Diyos. Hello? Kung hindi niya nakikilala ang Diyos, hindi mag-work out ng maayos ang relationship. Nakakatakot isugal ang iyong relasyon sa Panginoon para sa relationship na hindi ka makakasigurado kung maglilingkod ba sa Panginoon o hindi. Sa pag-aaral natin ng Biblia, mga kapatid, meron tayong dapat tinitingnan. Number 1, yung tinatawag nating principles. Pangalawa, yung tinatawag nating program. At pangatlo, yung tinatawag nating promise. So tatlong P, principle, program, promise. Ano ito? Principle is the truth. Na pag-uusapan natin later on. Principle is the truth of the Word of God. Yung prinsipyo ng Word of God, ito'y katotohanan, ito'y hindi nagbabago. Hello? Sang-ayon ka man o hindi sa principles ng Biblia, ito'y, yung katotohanan nito ay hindi magbabago. Hello? Nasusundan niyo ba ako? Hello? Andyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? So pag nagbabasa ka ng Bible, nag-aaral ka ng Bible, ito yung maganda mong gawin. Hanapin mo, ano yung principles? Ano yung truth na hindi nagbabago? At yung goal mo, magawa yung principles na yon. Pangalawa, yung tinatawag na program. Paano yon? O yung programa. Paano mo i-implement yung principles? Ano ang ways, ano yung paraan na yung principle na yon magawa mo, kailangan dumaan ka sa program na tinatawag. Implementation ng principle. And pangatlo, the promise, ay pag naroon ka na, nagawa mo yung principle sa pamamagitan ng program, anong mangyayari? Merong promise ang Panginoon sa buhay mo. So, Roman number 1, ano yung prinsipyo dito sa ating theme verse, sa verse 21, chapter 14? Ano ang ating prinsipyo? Sabi ng verse 21, basahin natin muli, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So ano yung prinsipyo natin? Ang prinsipyo ay ibigin mo ang Diyos. Yun ay hindi magbabago. Na kailangan ang tao ay magkaroon ng pag-ibig sa Kanya. Ibigin natin ang Diyos, yun ang katotohanan, yun ang gusto. Kaya lang ang totoong tanong, mahal ba talaga natin ang Panginoon? Dahil marami sa atin, hindi naman totoong nagmamahal sa Panginoon, siguro gusto lang natin siya. Magkaiba yung pagmamahal sa gusto. Pag sinabi mo sa taong mahal mo, I love you, di ba? Mahal mo talaga siya. Pero pag sinabi mong, I like you, gusto mo lang siya. Pero hindi mo siya mahal. Diba? Sino ba nasabihin sa inyo ng I like you? What do you like about me? Ano na gustuhan mo sa akin? Gusto ko yung kuko mo. Gusto ko yung bigote mo. Gusto ko yung itsura mo. Pero pag sinabi mong, I love you, gusto mo pati yung imperfection ng tao. Yung hindi ka gusto-gusto sa kanya. Yung mahirap na ugali niya, gusto mo. Pero dito, sabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon makita na umiibig tayo sa Kanya. Yung love na tinatawag na agape love. Ano yung agape love? The love that gives with hopes of nothing in return. Yung iba sa atin, gusto lang ang Panginoon. Bakit? Kasi mabuti ang Diyos. Niligtas tayo ng Panginoon, nagsakripisyo para sa atin. Gusto natin ang Diyos. Pero natanong ba natin sa sarili kung mahal ba talaga natin ang Diyos o gusto lang natin ang Diyos?
Kasi may nakukuha tayo sa Kanya. Kasi binibigay ni Lord yung favor niya sa atin. Yung mga prayer requests natin, tinutugon ng Panginoon. Kaya gusto natin ng Diyos. Pero kung paano kung yung mga bagay na meron tayo bawiin ng Diyos, kunin ng Diyos, ano pa? Hindi ibigay sa'yo yung ipinagpipray mo, kaya mo pa bang magustuhan ng Diyos? Kasi pag mahal mo siya, kahit wala kang nakukuha, wala kang napapala sa Kanya, in fact, hindi ka nga nag-expect na may kapalit kasi mahal mo lang siya. Ginagawa mo, ina-adore mo siya, sinasamba mo siya, dahil mahal mo lang siya, wala nang hinahantay ka pang kapalit. Kaya ang tanong mga kapatid, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Love. Hello, love that gives with hopes of nothing in return. Mahal mo ba ang Panginoon kahit wala siyang ibigay sa iyo? Ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, walang hinahantay na kapalit. Ang tunay na pagmamahal, sabi dito, ay handang mamatay para sa kanyang minamahal. Ang tanong, handa ka bang mamatay para sa Diyos? Handa ka ngang mamatay, sabi mo, para sa Diyos. Mahal mo siya. Pero bakit may mga bagay sa buhay mo na hindi mo kayang bitawan para sa Kanya? Hello? May mga bagay sa buhay mo ngayon na hindi mo kayang i-let go for Him, for the Lord, for God. Pero sinasabi mo, mahal mo siya. Handa kang mamatay para sa Kanya. Hello? Andyan pa ba kayo mga kapatid? Ang pahina ng pahina. Handa akong mamatay para kay Lord. Sabi ni Lord, alisin mo yan. Hindi yan nagbibigay ng glory sa akin. Baka na lang, Lord. Handa akong mamatay para sa Panginoon. Para sa Kanyang salita. Hindi mo nga kayang gumising ng maaga para hindi malate sa simba. Hindi mo nga kayang ipagpaliban ng antok at pagod para manalangin. Para umatin sa gawain ng Diyos. Tapos sasabihin ng tao, handa akong mamatay para sa Panginoon. Yung mga bagay nga na hindi natin ma-let go eh. May mga bagay nga na hindi natin mabitawan, na maiwan. Kaya ngayon isipin nating maigi, mahal ba talaga natin ang Panginoon? O gusto lang natin siya dahil may nakukuha tayo sa Kanya? Kasi ang tunay na pagmamahal, handa kang ialay ang iyong buhay. Handa kang bitawan ang dapat bitawan upang makita mo ng maliwanag kung ano ang gusto niyang gawin mo para sa Kanyang kaluwalhatian. Yun ang realidad. Pero bakit may mga bagay na hindi natin matalikuran alang-alang sa Panginoon? God is looking for people who truly love Him. Hinahanap ng Panginoon yung mga tao na may totoo at tunay na pagmamahal sa Kanya. At yun, doon nahihiwalay yung churchgoer lang sa talagang mga disciple ng Panginoon. Doon nahihiwalay yung mga believer na tinatawag doon sa tinatawag na disciple ng Panginoon. At sabi ng Bible, hindi tayo pumunta dito, hindi tayo inutusan ng Panginoon to make believers. Hello? Sabi ni Lord, nandito tayo, tinawag niya tayo to make disciples. Hello? Sabi ni Lord, hindi to make believers. Kinomission ko kayong lahat to make believers. Hindi. Tinawag tayo ni Lord to make disciples. Sabi ni Lord, turuan nyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao. Maging disciples. So sikapin natin na maging disciple tayo ng Panginoon, na maging mahal talaga natin siya.
hindi lang tayo narito para gampanan yung ating mga responsibilidad tuwing linggo. Kung hindi narito tayo dahil mahal natin ang Panginoon. We are here to make disciples. Kaya nga yung local church natin nagsisikap. Meron tayong mga training, seminars, di po ba? O by the way, next week last na pala yung aming training seminars. So palakpakan nyo naman yung mga kapatiran natin na umattend. Di ba? So last meeting na namin sa Tuesday. So, magtanong na lang kayo sa kanila at siguro mga susunod na buwan, magbubukas na naman tayo ng next batch. Kung willing kayo na maging disciple ng Panginoon, umattend kayo sa training na yan. Dahil we are called to make disciples, not to make believers. Hindi natatapos sa pagpapabautismo ang kaligtasan. Hello? Kung hindi, nagsisimula at patuloy sa pagiging disipulo mo sa Panginoon. Magiging disciple ka ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. But God is looking for people who really loves Him. So sabi dito mga kapatid, yung prinsipyo natin, ibigin mo ang Diyos. Roma number 2, ano yung program? Ano yung programa? Sa verse 21 pa rin, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito. That's the program. Yung sumusunod sa utos ng Panginoon at tumutupad. Sumusunod, tumutupad. Tumatanggap at tumutupad. Marami sa atin tumutupad lang sa mga bagay na gusto niyang tuparin. Alalahanan natin mga kapatid, ang Panginoon, hindi siya kailanman nagbibigay sa atin ng suggestions. Hello? Si Lord, may instruction, may utos. Pero si Lord, hindi nagbibigay ng suggestions. Nasasabihin niya, it's up to you kung susundin mo o hindi. It's up to you kung gagawin mo o hindi. It's up to you kung magbabago ka o hindi. It's up to you kung tatalikuran mo yan o hindi. Si Lord may clear instructions palagi. Ito ang gagawin mo, ito ang nakakabuti sa'yo, ito ang pagpapalain ka, ito ang makakalaya ka, ito ang lalago ka sa iyong paglilingkod. Ito, gawin mo para umasenso ka sa buhay. Hindi optional ang salita ng Panginoon. Hello? But maraming tao gumagawa ng parang namimili ng pagkain sa menu. Ito gusto ko to, yan. Gusto ko yan, fried chicken, wings, spicy, to burger, spaghetti, parang ganon. Ito ayoko niyan, vegetables, ayoko niyan. Ito utos ng Panginoon, madali, okay yan, gusto ko yan, I like that. Ito ayoko niyan. Giving, ayoko niyan. Paying back the tithes for the Lord, ayoko niyan. Remember yung tithing, hindi yan para yumaman ka mga kapatid. Ang tithing ay pagbibigay ng honor sa Panginoon na umaasa ka na hindi ka mauubusan. Pag nagbibigay ka ng tithes, hindi ibig sabihin niya yayaman ka kaya gusto mo magbigay ng tithes. Hindi. Nagbibigay ka ng tithes dahil umaasa ka na hindi ka uubusan. Hindi ka hayaan ni Lord na maubos. Kasi yung pera, dali lang yan eh. Hello? Bigyan ka lang hayaan lang ni Lord na magkasakit ka, ng malubha. Ubus yung perang kinaingat-ingatan mo. Pero kahit wala ka masyadong naiipon, pero kung faithful ka sa Panginoon, gagawa si Lord ng paraan. Ipoprovide niya sa oras ng pangangailangan kung ano man yung kailangan mo. Yun ang kaibahan. Tithing, tandaan nyo to, tithing ay hindi pagyaman. Nagtatites ka, huwag ka mag-expect na yayaman ka. Pero kung nagtatites ka ng faithful sa Panginoon, i-expect mo na hindi ka mauubusan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Naintindihan natin mga kapatid? Pero yun, hindi yun optional. Hindi yun kung gusto mo lang, hindi. Instruction ni Lord, clear. Pero maraming mga tao na believer, pipili lang gusto nilang piliin at sundin. Ayoko to, ayoko yan, ayoko yan. Okay naman, kumikita naman ako kahit hindi ko yan ginagawa. Oo nga, kumikita ka nga. Pero ang tanong, nagbibigay ka ba ng honor sa Panginoon?
So yun yung program, yung tumutupad ka sa utos niya. Tumatanggap sa aking utos at tumutupad sa mga ito. Yun ang mahalaga eh. Hindi lang alam natin yung utos, but tinutupad ba natin yung utos? Hello? Sabi ng Panginoon, preach the gospel. Mangaral tayo sa mga tao, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga kaklase. Alam natin yung utos. But the real question is, ginagawa ba natin? Tinutupad ba natin? Kaya nga minsan yung salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi yung totoo talaga na word of God. Minsan masakit, minsan. Pero kailangan natin. Hello? Kailangan natin. Hindi yung puro pabebe lang, nag-iipon lang tayo ng views. Oo. Daming viewers ng ibang preacher. Pero yung mga sinasabi, puro pambobola lang. Hindi naman yung totoong na-address. Yung status talaga, yung issue talaga. Di baling wala masyadong views. Pero kung tumimo sa puso ang message at tumupad sa utos ng Panginoong Hesus, hindi na tayo lugi. Dahil yun talaga ang pagpapala, ang blessing, ang tagumpay para sa Panginoon. Kaya paulit-ulit itong sinabi sa verse 21, sinabi, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang umiibig sa akin. Hindi natin pwedeng mahalin ang Panginoon, hindi tayo pwedeng mapunta sa prinsipyo na pagmamahal sa Diyos kung hindi natin ginagawa yung programa ng Diyos. Ano yon? Ang sumunod sa salita ng Diyos at tumupad sa Kanyang mga utos. Hindi natin magagawa yung number 1 kung hindi natin ginagawa yung number 2. Verse 21, sinabi to, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito. Verse 15, sinabi uli ng Panginoon, multiple times, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Verse 23 again, inulit-ulit ng Panginoon, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. 3 beses sa isang chapter na paulit-ulit na dinidiin ng Panginoon kung ano ang gusto niyang gawin natin upang mapakita natin na totoong mahal talaga natin ang Panginoon. Kaya big deal yung pagtupad sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa instruction ng Panginoon sa ating buhay. It's not optional. Hanggat hindi mo ito magagawa, hindi matatahimik ang buhay mo. Hindi matatahimik ang puso mo sa Panginoon. Siguro okay ang sitwasyon mo ngayon, pero deep inside your heart, you know. At hanggang hindi mo tutuparin ang salita, ang utos ng Diyos, hindi ka Hello? Hindi mo makakamdaman yung relief. Whew! Diba, ganun yun pag nakaano ka ng ginhawa Palaging mabigat, palaging may guilt. Pero kung totoong mahal mo ang Panginoon, hindi mabigat sa iyo na sundin ang kanyang banal na salita. At ano ang promise ng Panginoon? Kapag ginawa mo yung program, pinakita mo yung principles na mahal mo siya. At ano yung pangatlo? Ano yung pangako ng Diyos? Verse 21 pa rin. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ano yung pangako natin? Lubusang mong makikilala ang Diyos. Kapatid, gusto mo bang lubusang makilala ang Diyos? Sabi mo sa iyong katabi, gusto mo bang lubusang makilala ang Diyos?
Tapikin mo yung katabi, baka natutulog na. Hoy, gusto mo bang lubusang makilala ang Diyos? Yan naman ang gusto natin eh. Yung iba sa atin kasi brief lang eh. Hindi yung brief na underwear. Yung konti lang ang pagkakilala natin sa Diyos. Hindi talaga natin kilala siya ng malaliman. Pero sabi diyan, ano ang magiging reward? Kung susundin mo ang kanyang salita, gagawin mo ang kautos ng Panginoon, lalong magpapakilala ang Diyos sa buhay mo. He will reveal fully His self to you. Makikilala mo siya, ang kanyang hiwaga, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang power na walang imposible sa kanya, ang kanyang kadakilaan, makikita mo. At ano mangyayari? Yung faith mo lalalim ng lalalim sa kanya. At tatatag yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Verse 23, sumagot ang Panginoon. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin ko siya at ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. See? Hindi lang papakita at ipapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kamanghamanghang gawa sa ating buhay. Ano pang promise ng Panginoon? Mananahan siya sa ating puso. Titira ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo. At yun ang pinakamagandang experience sa buhay ng isang tao, yung nakatira ang Panginoon sa puso niya. Yung si Lord ang naghahari ng puso niya, ng buhay niya. Yun ang pinakamasayang pakiramdam sa balat ng lupa. At yun ang promise ng Panginoon. Kung gusto mo na manirahan ng Diyos sa buhay mo, papasukin mo siya sa puso mo. Sundin mo ang Panginoon. Gawin mo kung anong instruction sa Kanya ng Panginoon sa buhay mo. Kung hindi ka pa mananampalataya, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tanggapin mo si Jesus. Lumapit ka kay Jesus at magpapakilala siya sa iyo. Babaguhin ka niya. Kung ikaw ay mananampalataya na, gawin mo ang salita ng Diyos. Gawin mo ang utos ng Panginoon. Walang hindi kayang baguhin ng Panginoon sa buhay mo. Walang hindi kayang alisin ang Panginoon sa buhay mo. Kung isusuko mo buong buo ang iyong sarili, ang iyong buhay sa Panginoon, tutulungan ka niya na talikuran ang mga bagay na dapat mong talikuran dahil ito'y nagiging hadlang na lubusan mong makita ng maliwanag kung ano ang gusto ng Diyos para sa kinabukasan mo. Hallelujah. Kaya verse 13 to 14, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ito pa yung promise ng Panginoon, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Lahat ng kailangan mo gagawin ng Panginoon para sa iyo if you obey His word. Kung sinunod mo ang prinsipyo sa Panginoon sa buhay mo, anong unang prinsipyo sa tao? Ang kaligtasan, tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Pagka meron ka ng buhay na walang hanggan, patuloy na sumunod sa salita ng Diyos. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tuparin ang salita ng Panginoon. Tiyak mga kapatid, hindi ka maliligaw ng landas. Hindi ka mawawala sa kamay ng Panginoon. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman, sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Hindi pera ang magpapasaya sa tao. Kung hindi ang magpapasaya sa atin, yung lahat ng kailangan natin na kayang ibigay ng Diyos. Bakit? Dahil ito yung promise niya sa lahat ng mga tao na tapat na naglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang tanong, kilala mo ba siya? Kilala mo ba si Jesus na nagligtas sa iyo at nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah! Nakikita mo ba siya sa buhay mo? Nang malinaw, naririnig mo ba siya?
sa buhay mo? Nakikita mo ba ang goodness ng Panginoon? Ang himala, ang favor ng Panginoon sa buhay mo? Kung hindi mo masyadong nakikita at gusto mong makita ng maliwanag, gawin mo ang salita ng Diyos. Tuparin mo ang utos ng Panginoon. Mahalin mo siya ng buong puso. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Panginoon, handa kang mamatay para sa Kanya, kaya mo ring talikuran kung ano mang nakaharang sa relasyon mo sa Kanya. Kung ano mang hadlang upang hindi mo talaga makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, sa tulong niya, isusuko mo ang lahat sa buhay mo para maghari siya sa puso mo. Manalangin tayo. Ama naming banal na nasa langit, Panginoon. Lord, gusto ka naming makita ng malinaw. Lord, kung ano ang pagkakilala namin sa iyo, gusto namin, Panginoon, na makita ka pa. Na makilala ka pa ng malaliman. Na magkaroon kami ng connection, ng relationship sa iyo. Na hindi lamang mababaw, Panginoon, kung hindi malalim, upang nang sa gayon, Lord, hindi kami magdalawang isip at matinag sa mga pagsubok sa aming buhay. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na asamin namin, Panginoon, na makita ka namin ng lubos, na makita namin ang hiwaga ng iyong salita, na makita namin yung greatness, Lord, yung goodness mo, yung mercy, yung faithfulness mo, yung love. Hallelujah. Na ma-reveal ka sa aming buhay. Oh God, ipakita mo ang iyong buhay, Lord, sa mga tao, sa mga kamag-anak namin na wala pang pagkakilala sa iyo, Lord. I-reveal mo kung sino ka sa kanila. Tawagin mo sila, Lord. Iligtas mo sila, Panginoon. Mga kaibigan namin, Panginoon. Mga kaklase, mga katrabaho, mga best friends. Lord, tulungan mo kami na magministeryo sa kanila. Buksan mo ang kanilang puso at isipan. Na makilala kanila, na makita kanila. Lord, I pray sa mga anak mo, Lord, nakalimot na sa iyo. Na nangihina, Lord, na nanglalamig, Lord. Tulungan mo na makita nila ang kahalagahan ng tapat na paglilingkod sa iyo. Lord, tulungan mo kami na handa, Panginoon, na mahalin ka. Na handang talikuran ang lahat para sa iyo, O Diyos. Na handang talikuran lalo na ang mga bagay na hindi nagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lord, we humble ourselves, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami ng aming sarili sa iyong harapan, O God. O Diyos, tulungan mo kami. Nangyayari sa aming kapaligiran, sa sanlibutan sa mundo, O God. Sa mga digmaan, we pray, Panginoon. Sa mga kapatiran namin, Lord, na hindi madamay, na hindi maapektuhan. Kahit ang mga believers, mga Christians, Lord, all over the world, sa Middle East, sa Iran, sa mga bansa na pinipersecute, Lord, save them, O God. Huwag mo silang hayaan, Lord, na mapahamak. Panghawakan mo palagi ang buhay nila, O God.
Lord, mapalad kami sa bansa namin, Panginoon. Malaya kami, O God. Pero sa ibang bansa, Lord, ang mga kapwa namin Kristiyano, O God, pinapatay. Sa Africa, pinipersecute dahil sa iyo, O God. Tulungan mo sila, O Lord. Tulungan mo rin kami na hindi magpakakampante sa aming pananampalataya. Na dahil malaya kami, O God, huwag mong hayaan na maging kampante kami. Tulungan mo kami laging maging handa, Panginoon. Tulungan mo kami maging dalisay, O God, sa aming puso. Lord, your will be done, Lord. Ano mang kalooban mo na mangyari sa mundo, O God. O sa ganitong kaparaanan, Lord, ikaw ay babalik na. Kami maghihintay sa iyo, O God. Tapat. Handa. Tulungan mo ang bawat isa. Nasamantalahin namin, Lord, ang kalayaan na ito upang ipangaral lang yung banal na salita. Tulungan mo ang aming mga kabataan, Panginoon, na hindi mahumaling sa sanlibutan. Ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, na hindi kami, Panginoon, matinag sa pananampalataya sa iyo. Lord, salamat. Nawa, Lord, na itaas ka namin sa oras na ito. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, pagsamba, papuri, at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.